Day number 77, 100 days journey for our CHCJC 45th anniversary. Our text for today will be on 2 Chronicles chapter 20, verses 15 and 17 from our King James Bible. And he said, "Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ye shall not need no fight in this battle, yet set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you." Ito po'y kasagutan ng Panginoon sa panalangin ni Haring Jehoshaphat at ng bayan. At nangusap ang banal na espiritu kay Jehaziel na isang Levita, at ang espiritu ng Panginoon ay sinabi sa kanila sa verse 15, and he said, "Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." Tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. At alam po ninyo, yung pangangailangang lumaban ay iniwas sila ng Panginoon dahil meron siyang specific instruction para gawin nila. Kahit napakalaki ng problema, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, manahimik, tumigil, tumayo lamang. Maaari yung normal na response ng isang tao na may mabigat na pasan-pasan o problema. Wala ba akong gagawin? Ito ba ang inuutos ng salita ng Diyos? Mga kapatid, marahil tabi ito ng ating nalalaman. Ang nais ng salita ng Diyos ay makita natin ang kapangyarihan ng Diyos dahil yung laban ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. Tayo mananampalataya na at nais ng Panginoon ilagak natin sa Kanya yung buong pagtitiwala. Kaya nga, kagaya ni Haring Jehoshaphat, ang sinabi ng Panginoon, ang laban ay sa inyo. Dumadanas man tayo ng maraming problema. Kung merong kabigatan, kung anuman ang struggles natin ngayon. Kapatid, ang laban ay sa Panginoon, hindi sa iyo. Kung magtitiwala ka lamang sa magagawa ng Panginoon, siya'y kikilos sa iyo. Hindi ka lang mananatiling nakatayo o walang gagawin. Ngunit yung pagsunod sa Panginoon deep within you, kinakailangan malaman natin manahimik muna tayo at ang pabayaan natin kumilos ang Panginoon. Hindi rin naman ito yung bahala ng Diyos system. Wala kang gagawin lang at meron ng mangyayari. Ngunit makikita natin dito na kinakailangan sila'y lumabas at sila'y tumayo. Bukas ang sabi ng propeta. Ngayon, mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos ng bagong oportunidad. Siyang may hawak ng bukas. Kaya nga, kapag pinagtiwala natin sa Panginoon, ang mga bagay na ito, ang labanan ay hindi na sa atin, kundi ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Anumang problema yan, anumang addiction yan, anumang kabigatan, ang Panginoon ang makikipaglaban at tiyak bibigyan ka niya ng pananagumpay. Tayo magpasalamat. Panginoon, salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay. Nang ipagkatiwala namin sa inyo ang aming buhay, meron na po kayong ginawang pagkilos. Kayo ang lumalaban para sa amin. Sa aming pananatiling nakatayo at pananahimik, kayo po ang siyang nagbibigay ng pananagumpay. Dahil ilalagak namin ang aming buong pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus,
Amen.